po tayo sa Land of Dawn, Pilipinas. Susuportahan na naman natin ang isa ng mga representative ng Pilipinas sa MPLI 2023. Best of 3, sisimulan na natin ang laban. Nandito na ang mga heroes, nandito rin ang Blacklist International. Simulan na natin ang laban na to. Early vision from Kimpoy. Nakitaan dito si Zorn and si Chibi as well. Patapos na rin sa kanyang purple. Hindi man siya na-istorbo dito, but Blacklist International still maintaining it through. A mirror of a pick here with Warlord as well. Okay, so yung Kaja pickup means that pwede mag-agro sila, pwede rin sila yung pick off base. Nova plus the Kaja, Kaja plus the Bruno. So madami silang options eh. Para sa strat nila. If ever hindi sila maka-snowball, at least pwede rin sila mag-hold. Grabe yung ginagawa nilang ano dito. Binibitin nila yung jungler ng Blacklist International. Uy, napalalim si Warlord. Chibi, maagaw ba niya yung purple buff dito ni Rindo? Retribution din makagamit. Ay, naagaw ni Chibi. So akala natin na nag-asim si Warlord that mid lane Grok pickup, pero nagawa ng homeboys. Mission accomplished pala. Sabi ni Warlord, that's #worth it, bro. Oh. Yan yung mga homeboys mag-usap kasi sa parang they know, they're trying to anticipate. Dahil dyan, Chibi is now on level 4. Grabing early game pressure din, especially dito kay Rindo din. Yeah. Hindi niya kinumit yung retribution niya. Still safe. Yeah, but no one really needs to worry anything yet. 70 seconds bago mag-spawn yung next turtle, pero sa bottom lane mukhang meron laban, habang sa taas meron din. Haji brought down low. So yung mid lane Grok pick na to, a swing pick galing sa homeboys. Ito yung gulat factor talaga ng lineup. So ayun nga, Rindo ngayon level 4. Parang gano'n na nga. Dahan-dahan natin nakikita ang turtle na lumabas. Pwesto na rin dito ang homeboys. Clearly, hindi pa rin bumibitaw ang Blacklist sa kanilang a bit of a small mishap there on its objective. Mukhang nasa side ng homeboys ngayon ng unang objective. So, tingnan natin, Kimpoy, yung magiging plano ng Blacklist International is okay, sige, kunin nila yung turtle. Pero, uy, napatay ng Tore! Napatay ng Tore si Warlord! Magdadive dito mga miyembro ng homeboys para kay Kimpoy! At mawala dito ang Kaja ng Blacklist International, pero si Dominic ang sa ilalim ng Tore, effort naman siya. Primal Wrath ginamit na at nagawa ng purple buff ang homeboys dahil nag-invade si Rindo. Pero sa pagkatapos ng lahat, Chibi pa rin nakakuha ng turtle and a kill going to homeboys. Pero naisip talaga ako, paano napitas na si Warlord ng Tore? Napalalim ba? Paano ba nakaabot doon? Baka napagkamalan siyang wall by any chance? No, baka. Nag-iisip din kami kung Top 10 greatest mysteries of all time, MLBB. interesting, you know. May mga madaming how did you know. Pero isa namang pressure ang ginagawa ngayon ng homeboys ulit sa orange naman. Ito yung strat talaga na gusto ng homeboys. Si pressure yung jungle farm ni Rindo. Rindo and Kimpoy, sinusubukan nila depensahan yung orange buff. Sino makakuha? No vision para kay Rindo onto the orange buff na agaw ni Chibi. It looks like it. Ayan, naagaw nga ni Chibi. So, now, Blacklist International, nape-pressure yung jungle nila, pero mahatak dito si Warlord. Crossbow, okay, no, not crossbow thing, but the markups. Up there. So, safe. Safe lang, lumilipad muna kahit... Hard guard pala, hard guard pala. Hard guard ng konti. Dominic, may ipis sa dalawa daw. Ooh, mistimed ang pag-invade at pag-agresibo ni Dominic. Kasi meron palang dalawang miyembro ng homeboys doon. 4-man gang, classic Blacklist International playstyle ang ginagawa nila dito sa top lane. Hard guard, pinapakita ni Zorn and no one is gonna commit. So, dahan-dahan lang muna para sa dalawa. Pero, sa sobrang daming invade na ginagawa ng homeboys dito, hindi pa rin masyado ganun kalaki ang lamang nila. Nababalanse somewhat ng Blacklist International. Yep, they're still looking for a way to make bawi on those kinds of small things. Because Sometimes you just gotta make bawi with the small things, bro. Kasi kung di mo mag-make bawi yun, hindi mo translate for a winning mid-game, you know? Yeah. There are two things in life. Either you make bawi or make laban. You make laban or you make bawi. Yeah, but most of the time, you just go with laban, bro. Oh, laban lang. Laban lang. Katulad ng ginawa din ng homeboys. Gusto nila lumaban. Pero Blacklist International, guess naman nila talaga na medyo delikado kung mag-full tayo dito. Na gugulahan yung rotation ni Rindo. Hindi maka-momentum o tempo maayos yung Blacklist International dahil sa pressure na binibigay ng homeboys. So, sabi ng Blacklist, sige, saan yung turtle? Susubukan namin na naman i-dive dito si Ryzel pagkatapos ng lane switch. So, nag-switch na ng lanes ang dalawang gold laner. Nasa XP lane na nga, si Bruno and si 1-1 now. Meanwhile, Rindo and Kimpo as well trying to hold off Warlord. The pressure, ni HB ngayon ng homeboys is not really... Grabe. Parang hindi bumababa by the minute. They're really slowing down Blacklist International dito, Grabe din yung strat ng homeboys.
Inisip ata nila malas yung TP ni Zorn, so si Warlord na yung taga-TP sa Homeboys. Ikaw naman, pre. Ikaw naman Yo, sa laban. ikaw naman, medyo malas yung TP ko, boy. Ayoko muna gawin. Ikaw na lang muna. Pero si Zorn na naiiwan sa taas. Agaw. Okay. 2-level gap. Grabe talaga yung pressure na ina-apply ng Homeboys. At kaya pinili ng Homeboys yung mid lane Grok. Yan ang makukuha mo. Fast clear sa gitna, high invade. Pair that up with a Baxia. No surprise na ito ang nagiging resulta sa early game ngayon. Yeah. So for early game ang gusto nilang kunin against Black Ice International, you also need to be consistent on how to progress that in the mid game. So kung babalikan natin ang items here, mostly we have the Has Loss and the Dominance Ice for the Eden as well. So still starting with their similar builds, pero mostly ang may konting kalamangan lang dito yung Marksman or yung 1-1 in a way. Pero not too far from Bruno. Tsaka Homeboys, gusto talaga nila mas mabilis to kasi madami silang physical damage. Yan yung main source ng damage nila. Oo, mag-hybrid build tong Angela at alam naman natin may respectable din at medyo malagkit yung damage ng Angela mid to late game pag nag-hybrid build siya. And then of course, a little bit of magic damage na nilalabas ng ultimate ng Baxia pero hindi naman ganun kataas. Meanwhile, Blacklist, madadaan naman to sa magandang itemization eh. At saka sa pag-convert into the mid to the late game. At si Owl, mukhang mababangga 2v1 at mapipitas ang gold laner ng Blacklist International. Homeboy still in control, Kuya Osex. Oh, still, speaking of control, sinubukan ding agawin doon. Rindo still maintaining with his own objective pickups. But yeah, I think the hybrid for this Angela would work dahil nga mas gusto nilang mang-focus, nilang mang-pressure. And that's the third turtle. Going again to Homeboys with the lead of 2.3k. Still managing to divert attention of Blacklist from top to bottom. And pumalit na nga din sa baba si Dominic. Yep. Instead of leaving Owl alone down bottom against Rizel. Filipino players and coaches, inamin nila na ang laso ng tournament talaga na to ay ang Homeboys. Kailangan mag-ingat kayo sa Homeboys. At pinapakita ngayon ng champions ng Malaysia kung bakit yun ang iniisip ng mga pro players and pro coaches from the Philippines. In control, in the zone. Blacklist, ginagawa lang nila ang kaya nila gawin at this point, which is maghanap ng farm, try to supplement Owl. Bigyan siya ng mga item, bigyan siya ng gold. Oh, no. Oh my goodness! That is gonna be the wild charge. At saka yung pader galing kay Warlord mapipitas doon ng Bruno ng Blacklist International. That's gonna be a kill though. Warlord ang mapapatumba pero 2-for-1 trade. Mid laner para sa gold laner at roamer ng Blacklist. Lamang pa rin ang Homeboys. Wow, the delay for Owl and even the takedown for Kim, that's already 2. Grabe naman yung ikot na yun. Hindi talaga pinababayaan kahit dalawa na sa taas. Hindi pa rin iniiwan ng Homeboys ang Blacklist International. But still, they still remain intact with their own defenses, but their priority here is completely delay Owl, especially with this power pick na Bruno. On point. Grabe yung Homeboys na to. Magaling talaga mag-draft si Coach Pabs at right now, Blacklist. Sinusubukan na lang nila ang maghanap ng mga saktong timing. Baka makapunish sila ng kung masyado maasim ang Homeboys. Pero so far, parang hindi nag-aasim yung Homeboys eh. Hindi, they're really maintaining what they have started, even just by the control of the river. Papunta din dun sa orange ng Blacklist Ay, International. nagtitipi na si Zorn. Ito na. Ay, naku, wait lang. Naging confident na si Kuya Zorn. Kanina si Warlord lang. Ngayon, sabi ata ni Zorn, Lord, okay na, okay na. Sali na ako. Sali na ako. Feeling ko hindi na ako malas. Akala ko talaga si Warlord lang kinuha niya responsibility, pero dalawa na sila. Okay. Okay, sabi ng Homeboys, ramdam mo, we're feeling it now. Ramdam na namin. Pero wait. Trade to. Kailangan din, pwede itong i-trade. Nanakap nga dito si Rindo though. Heavy spin. Masyado maagad. Good delay by Homeboys. Na hininto nila yung damage lord para hindi maagaw ni Rindo. Would have been a really good call para sa jungler ng Blacklist International. Pero Homeboys, na respeto nila. Nakita na nila yung mga clips from Blacklist and MPL Philippines Season 12 regular season and playoffs with Sensui na kung may aka yung Blacklist, mag-ingat tayo guys. At narespeto yun ng Homeboys. Pero sa bottom lane, naka-push si Owl. That's a good way to recall on what is Blacklist International playstyle, especially with the jungle. The Akai is really a great of a threat, especially with the opposing team. Pero it is a different path that the code is taking. They have traded off 3 turtles, 1 lord, and maybe they're just buying time for a possible late game comeback here, even for Owl. Hindi lang talaga late game comeback eh. Na momentum na yung mga kalaban nyo.
In-invadean yung jungle nyo na malala. 11 si Rindo sa level, 14 si Chibi. So ngayon talaga, hold out na lang, turtle na lang. And by turtle, we mean defensive na lang ang pwede gawin dito ng blacklist. Yeah. So kung defensive, so let's see how will this be a great possible comeback. Kasi kung pag-uusapan natin yung comeback here, sino mo pwede makapag-set up dito sa side of Blacklist International? Because if they want to penetrate something out of Homeboys, Rindo could still be a pseudo. But in a way, si Kimpoy talaga yung pwede dapat mag-initiate. And Kimpoy Dominic. kasi ang problema lang, tatlo lagi humaharap dito sa Homeboys. And once kumuha siya ng hila, pwede siya ma-punish din. Yeah, hindi kailangan kasi dumikit yung mga miyembro ng Homeboy. Yung lineup nila, pwede sila spread out yung formation nila pag palapit na sa point na magti-team fight mas mahirap ganun para kay Dominic at saka kay Kimboy kasi mag-uusap talaga sila. Sino ba yung uli natin dito, Kuya Kimboy? Kuya Dominic, kaya sino na? Kung sino na pinakamalapit o kung sino man yung pinakamalambot sa kanila na kaya natin abutan, yun na lang. Well, tama ka. Kasi kung sinong pwede nilang maabutan, they could actually make Sorn follow up with the Heart Guard or even. Oo. Kasi they could either force something out of Homeboys dahil ngayon, Blacklist International is looking for a way to buy some time for a late game comeback. Kasi kung if they want to find someone to pick off right now, magiging mahirap dahil masyadong madami yung frontline ng Homeboy. So they would just wait or force something out. Yeah. Let's see. How long can Blacklist hold on para makahanap sila ng turnaround capability? Kung ngayon lang po kayo nakakanood, Homeboys, kinontrol nila yung laban with a mid lane Grok, jungle Baxia, tsaka Rome Angela. At non-stop sila nag-invade sa jungle ni Rindo. Kaya laki lamang ngayon ng Homeboys, hindi makapag-tempo kanina ang Blacklist. Yeah, and they would really need to find an avenue here or a chance. But just by looking at the vision and control na ginagawa ng Homeboys in every corner of the map, binabantayan nila masyado ang Blacklist International. And with this, worthy ba na ikaw-contest ng Blacklist right now, yung Lord? Well, masyado mahirap. I kind of like the approach na pinapakita nila ngayon, which is, okay, Rindo, subukan mo. Baka mahanap ka ng milagrong steal na naman, katulad ng kahapon. Habang si Owl naman doon na sa top lane, may kasama. Susubukan nila mag-push. Pero Angela lagi yung magko-cover dyan. Yun yung tendencies ng mga pro players sa ganitong sitwasyon talaga is Angela yung magko-cover kasi ang bilis naman niya. May global presence siya. Ang bilis lang niya makabalik sa mga team fight para sa kakampi niya. So at that point, hindi mo talaga pwede makontest. Pero nagulat lang ako na si Sorn, binitawan niya yung Torres sa taas. Yeah, and to think na they also want to secure their waves as well against Blacklist. Pero yung naging formation doon mismo ng Homeboys in a V formation, walang nakalapit even Rindo because they know what could possibly happen with this Akai pick. So now defense mode ang Blacklist International. See how this goes. Okay, Rindo, kala ko nasa delikatong position siya. Chibi na sa ilalim na full-on dive ang ginagawa dito ng Homeboys. Yung hard guard ginamit doon sa Angela. Si Dominic nakahanap ng pick-off pero yung damage ng Blacklist International medyo kulang pa. The hard guard is still onto the 1-1. Hindi maka-damage na maayos ang Blacklist International. There goes the crossbow of tanks. Triple kill Maniac. Abot ba ng Savage? Hindi na. Sabi ng Homeboys. Torre na lang. TP spam. Game 1. Mapupunta sa champions ng MPL Malaysia. Homeboys.